So good morning everyone. So this is our last discussion in general mathematics, and that is a functions and their graph. So this is our last discussion, the week 9 and week 10 in general mathematics. Pinagsama ko na po para po mas mabilis po natin ma-execute yung topic po natin. Kasi madali lang naman po ito. Ano po? So, yun, makinig po mabuti. First, ano ba yung domain at range? So sa functions po ay meron tayo tinatawag na domain and range. Ang domain, it is a set of first coordinates. At ang range naman, it is the set of second coordinates. Kung matatandaan nyo ang functions po, or yung set, ano po, sa pairing, meron tayong dalawang elements. Di ba pagka magka-partner, magka-pair, di ba dalawa lang yun, dalawang element. And that is the domain and range. Yung domain tinatawag nating X, and yung range tinatawag nating Y. So ganito po siya isulat, X and Y. So yung domain siya yung nasa unahan, yung range sa yung nasa pangalawa. So tandaan nyo lang, domain first coordinates yung nasa unahan, then yung ating range ay yung second coordinate yung nasa pangalawa. So let's have an example. For example po, set tayo ng 3 and 5, 4 and 7. So alin po dyan ang domain? Ang domain yung nasa unahan, siya ay yung 3 at yung 4, domain yan. Ano dyan ang range? Siya yung 5 at saka yung 7. Kasi po siya po yung pangalawa. Tandaan yung 3 o yung nasa unahan, that is domain. At yung nasa pangalawa, that is a range. So yung 4 dito, domain yan. At yung 7, siya po yung range. So ganun po lamang ang pinagkaiba ng domain at ng range. Yung domain, nasa unahan. Yung range, yung nasa pangalawa. Okay, next po tayo sa relation. A relation is any set of ordered pairs. Sabi dyan, any set daw. Pag sinabi natin set, ayun po yung naka-curly bracket. Po, pag sinabi natin set, nakaganan po siya. Ano po, ibig sabihin, may mga kasama po siya. Ano po ba yung kasama? Sabi, ordered pairs. Pag sinabi natin pairs, di ba? Pag sinabi natin pairs, may S sa dulo. Ano po, maraming pares, maraming magka-partner, madaming pair. For example, 5 and 7, then 3 and 2. Dalawang magka-partner po yan, dalawang pairs po yan. Ano po? Pag sinabi naman nating relation, sabi dyan, any set of ordered pairs, ibig sabihin po, kapag marami na pong partner, magkapares, marami na pong pair, ang tawag na po doon ay relation. For example, ito po, ayan, 5, 7, and 3, 2, that is a relation. Kasi po, dalawang pares po yan. Ano po, tandaan po, 2 or more pair, ano po, masasawag po nating relation. Kasi dyan, sabi dyan is any set of ordered pairs. Ito po yung unang pair, ito po yung pangalawang pair. Therefore, that is relation. Ano po, pag isa lang po, halimbawa 5 and 2, isang magkapares lang po yan, hindi yan relation. Ano po, anong tawag dyan? Pair lang po yan. Ano po, pag isa lang po magkapares, pair lang ang tawag dyan. Kapag 2 or more, that is relation na po ang tawag. Ganun lang po natin matatandaan si relation. Kapag po yung magkapartner ay dalawa o higit pa. Ano po, relation po iyon. Okay? So next, the function. Function is a relation or rule of corresponds between two elements, the domain and the range, such that each element in the domain corresponds to exactly one element in the range. So para mas mabilis natin ma-identify si function, masasabi natin siyang function kapag po si domain ay para lamang po sa isang range. Ibig sabihin, hindi po pwedeng maulit si domain. Hindi po pwedeng maulit yung unang number. Ano po, function yon. Kasi sabi dyan, si domain daw po dapat po ay corresponds lang siya sa exactly one element in the range. Ibig sabihin, si domain para lamang sa isang range. Ano po, hindi po pwede na maulit po si domain. Hindi pwedeng dalawa ang range ni domain. Dapat po isa lamang. Sa mas madali po natin malalaman yung function, dapat po hindi mauulit si domain. Ano ba si domain? Siya po yung unang number doon po sa magkapares. So, ibig sabihin, ang titignan nyo lang po ay si domain. Hindi nyo po papakialaman si range. Ibig sabihin, wala tayong pakialam kay range. Ano po? Ang titignan lang po natin ay si domain. Sige po, magbigay tayo ng example. Identify natin kung function po ba ang isa pong relation or hindi. So, ano tayo ng example? 3 and 2, 5 and 6, then 7 and 8. So, tingnan natin itong example na to kung siya po ba ay function or hindi.
So sabi, pag malalaman natin function kapag si domain ay corresponds lamang sa isang element kay range. Ibig sabihin po, bawal maulit ang domain. Okay? Masasabi nating function kapag hindi mauulit si domain. Ano po ba ang domain dito? Yung mga nasa unahan, si 3, si 5, si 7, yan po yung mga domain. Naulit po ba ang domain? Hindi naman. 3, 5, 7, walang naulit. Therefore, that is a function. Tandaan, kapag hindi naulit, function po iyon. Wala tayong pakialam kay range. Kung palitan natin to ng 6, magkatulad yung 6 yan, wala tayong pakialam. Ang papakialaman natin ay yung nasa unahan lamang. Another example. 3, 2, 3, 7, 4, 4. Ayan. Function or not function? Okay? O, tingnan muna natin ang domain. Ano ba ang mga domain? Yung nasa unahan, 3, 3, 4. May naulit ba sa domain? Mayroon si 3, naulit si 3. Tama? Naulit yung nasa unahan ng 3. Therefore, that is a not function. So, ganun lang po mag-identify ng function or not. Si function, hindi nauulit ang nasa unahan, function yan. Si not function, nauulit ang domain. Okay po? Sige, let's have an example. Number 1. Function or not? 3, 2, 5, 7, 2, 9. Ano po ba ang ating domain? Yung 3, yung 5, at yung 2. Naulit po ba? Hindi. Therefore, that is a function. Kapag hindi naulit, function. Okay? Number 2. 3, 3, 4, 4, 5, 5. Tignan nyo lang po yung inyo pong domain. Yung nasa unahan. Ano yung nasa unahan? 3, 4, at 5. May naulit ba kay 3, 4, 5? Wala. Therefore, that is a function. Ganun lang siya. Number 3. Negative 2, 0, 2, 9, 3, 7, 4, 0. Ano ang mga domain? Negative 2, positive 2, positive 3, positive 4. May naulit po ba kay domain? May naulit ba sa nasa unahan? Wala po. Tandaan, magkaiba ang negative 2 at positive 2. Magkaiba yan. Therefore, walang naulit. Therefore, that is a function. Next, 1, 7, 2, 3, and 2, 9. Ano ang mga domain? 1, 2, at 2. May naulit po ba? Meron. Si 2 naulit yung 2. Therefore, that is not function. Number 5, negative 7, 3, 6, 2, negative 7, 3. May naulit po ba kay domain? Ano ba ang mga domain? Negative 7, 6, at negative 7. Naulit si negative 7. Therefore, that is not a function. Tandaan, kapag naulit ang domain, yung nasa unahan, naulit, not function yan. Pero kapag hindi naulit, halimbawa ito, 3, 5, at 2, hindi naulit yung nasa unahan, function. 3, 4, and 5, hindi naulit yung nasa unahan, function. Negative 2, 2, 3, 4, hindi naulit yung nasa unahan, function. Tandaan, wala kayong pakialam kay range. Wala kayong pakialam sa pangalawang number. Ang papakialaman nyo lang po ay yung unang number. So, ganun po natin i-classify si function. Okay? So, ito naman sa mapping, ano po? Sa pagmamap, paano natin malalaman kung function or not? Ano po ang domain dyan? Ang domain yung nasa unahan, ang range yung nasa pangalawa. Domain, range, domain, range, domain, range. Yung nasa una po, domain, pangalawa ay range. Tingnan nyo po ang function. Si domain, hindi dapat siya mahuulit. Ibig sabihin, hindi mag-share si domain. Kung makikita mo, 1 to 1 yan. Si 1 ay para lang kay 3. Si 2 para lang kay 4. Si 3 para lang sa 5. Si 4 para lang sa 6. Yung many to 1 naman, kung mapapansin nyo yung domain, yung 4 na yan, hindi siya nag-share. Ano po, wala tayong pakialam kay range. Kahit yan imaulit, wala tayong pakialam. Ang pakialam lang natin sa si domain. Si domain, tingnan nyo po, tigi-isa lang po sila na magka-partner. While kay not function, tingnan nyo si 9. Nag-share po siya sa dalawang range. Ibig sabihin, naulit yung 9. And that is a not function. Ito yung 3. Naulit yung 3. Dalawa yung sharing niya. Therefore, that is a not function. So, ganun naman po i-classify yung function at not kapag naman po nasa mapping. Okay? Tandaan nyo lang yung arrow na. Dapat tigi-isa lang. Ito kasi dalawa. Diba? So, paano naman in real life? Paano sa totoong buhay? Sa totoong buhay, tandaan nyo lang, ang sayo ay para lamang sayo. Hindi po pwedeng maulit, hindi po pwedeng ibigay sa iba yung para sayo. Okay? Let's have an example. Joseph and his birth certificate. Function yan. Bakit?
Yung birth certificate mo ba ay pwede kay Joseph? Hindi. Yung birth certificate ni Joseph ay para lamang sa kanya. Ang para sa'yo ay para sa'yo, function yun. Second, me and my underwear. Yung underwear mo ba pwede kong magamit? Yung underwear mo ba pwede sa akin? Hindi po pwede. So that is a function. Ang sayo ay para lamang sayo. Number 3, Sir Jason and his student. Ako at saka yung student ko. Not function yan. Bakit? Pwede akong maulit. Pwede akong i-partner sa iba't ibang students. That is not a function. Ibig sabihin, ako po ay hindi para lang sa iisang estudyante. Ako po ay para sa lahat. So not function ako. Next, may mother and may siblings. Not function yan. Bakit? Si mama ay hindi para lang sa panganay. Si mama hindi para lang sa gitna. Si mama hindi para lang sa bunso. So nauulit si mama. So that is not a function. 5, me and my cellphone number. Yung cellphone number mo ba ay pwede sa akin? Hindi po pwede. So that is a function. Ang sayo ay para lamang sa iyo. So ganun lang po sa real life. Example naman ng function and not function. Next po tayo, types of function. May iba-iba po tayong types ng functions. Kung familiar kayo sa graph, sa Cartesian plane, ano po yung pinaggagrapan? Ano po? So itong itsura ng Cartesian plane, yan. X-axis yung pahiga, ang Y-axis naman po ay yung patayo. May 4 na quadrant yan. First quadrant, second quadrant, third at fourth quadrant. Ano po? Yan yung Cartesian plane na kung saan dyan po tayo nag-graph kung natatandaan nyo. Ano-ano po ang uri ng function? Okay, first, the polynomial function. Ano si polynomial function? Is a function that can be expressed in the form of polynomial. Pag sinabi natin polynomial, para mas mabilis yung pumatandaan ng polynomial, basta may variable, polynomial na iyon. Tandaan, kapag may variable, polynomial na. Ano ba yung mga variable? Ayun yung x. Ano po? Halimbawa, x plus 2. O may x yan. Therefore, that is a polynomial agad. Pag sinabi kasi natin polynomial, 2 or more than term. Pag sinabi natin polynomial, maraming term. Kailan pa nag-uumpisa ang marami? Diba sa dalawa? So, ilang term yan? Dalawa. Isa, dalawa. That is a polynomial. Ano pa mga example? X squared plus x plus 3. Polynomial yan. Kasi po may x. 3 term yan. Ano pa? 5x cubed plus 2x squared plus x plus 7. Polynomial din yan kasi po may x. Basta may x, polynomial. Even x lang ang nakalagay, polynomial na yan kahit x lamang. Tandaan, kapag po polynomial, siya po yung may variable na x. Wala kayong ibang gagawin po doon. Okay? So, ano naman po ang graph ni polynomial? So, that is smooth and continuous. Kapag ginagraph natin po ang polynomial, smooth and continuous. So, paano igagraph ang ating pong polynomial? Smooth and continuous. Ano po? Huwag kakalimutan na ang graph ni polynomial ay smooth and continuous. Ano po? Yan po ay lalabas sa exam. Anong itsura ni polynomial function? Smooth and continuous. Okay? Next po natin ay constant function. Sabi, x is 0. F of x is equal to z, where c is a real number. Kay constant naman po, tandaan nyo, kapag sinabi natin constant, walang x. Kapag yung function walang x, constant na iyon. For example, f of x is equal to 7. Ito pong f of x function yan, hindi yan kasama sa i-consider natin. Function kasi yan. Sabi, constant daw wala pong x is 0. So, ibig sabihin po, dapat po walang x yan. Yung 7 ba ay may x? Wala po. Therefore, that is a constant function. Okay? Walang x, constant po yan. So, sabi dyan, where c is a real number. So, ibig sabihin po, yung c ay real number, mga number lang. Halimbawa, f of x is equal to 12. May x ba yung 12? Wala. Constant po yan. F of x is equal to 7 plus 2 plus 9 plus 11. May x ba ang 7, 2, 9, 11? Walang x, therefore that is a constant. Basta walang x, ano po, constant function na iyon. Napakabilis lang naman po ma-identify po nan. Ano po? So ano ang graph ni constant? That is horizontal straight line. So ang graph po nan, ano po, paano igagraph ang ating pong constant function? Sorry. So sabi daw po horizontal straight line, pwedeng pong paganan, pwedeng paganan, pwedeng paganan, basta straight line na pahiga. That is a constant function. So tandaan, ano po, lalabas yan sa exam.
kung anong itsura ni constant function. Horizontal, straight line. Next, a linear function is a polynomial function with degree of 1. Pag sinabi natin degree, ano ba yung degree? Degree is exponent na nandoon sa variable. Ano po? Si 1, hindi natin sinusulat yan. Halimbawa, x plus 7. Sinusulat ba natin yung 1 na exponent ni x? Hindi na, di ba? So, x na lang po ang nilalagay po natin dyan. Tama po ba? Ibig sabihin si x, meron na po siyang variable or degree na automatic na 1. So, ibig sabihin pala, kapag po yung ating x ay walang number sa itaas, matuturing na natin siyang linear function. Kapag yung x ay walang number sa itaas, linear po yan. Anong example? 2x plus 2. Yung x ba may number sa itaas? Wala po. Therefore, that is a linear. Ano pa? 3x plus 7. Yung x ba may number sa itaas? Wala po. That is a linear. Ano pa? X itself. May number ba sa taas x? Wala po. Therefore, that is a linear. Basta walang number sa itaas si x, that is a linear. Eto po ba? X squared. Linear ba yan? Hindi po. Bakit? Kasi po 2 yung number sa itaas. Dapat nga po 1. Dapat walang number. Naunawaan po. Ang linear function po ay may degree na 1. Mas madaling matandaan kapag yung x ay walang number sa itaas. Anong itsura ni linear? That is straight slanting line. O straight slanting line daw po si linear. O idodrawing natin. O ayan po yung Cartesian. So straight slanting line, that is a linear function. Okay? Next. A quadratic function is a polynomial function with degree of 2. Ibig sabihin yung x may nakalagay na number sa itaas. Ano yung nakalagay? 2. Anong example na? X squared plus x plus 7. Ano ang pinakamataas sa degree? Yung 2. Therefore, that is a quadratic. Basta may number 2 na pinakamataas na degree, quadratic yon. Ano pa? 5x squared plus 7. Ano po ang pinakamataas na degree o yung exponent? 2. Therefore, that is quadratic. Ano pa? X squared itself. Ano yung degree ni x? 2. Therefore, that is a quadratic. Naunawaan po. Ito po ba? 5x plus 3. Quadratic ba yan? Hindi yan quadratic. Bakit? Hindi naman 2 ang degree. Anong tawag dyan? Linear. Bakit linear? Kasi po, walang number sa itaas ni x. Ibig sabihin, 1 ang degree. Kung tanggalin ko yung 5x, natira si 3 lang. That is a constant. O, diba? Constant, walang x. Linear, masasabi natin linear kapag po walang number sa itaas. Masasabi natin quadratic kapag 2 ang kanyang exponent or degree. Ganun lang po natin madaling maintindihan si quadratic function. Okay? Paano naman po ang graph ni quadratic? That is parabola, pa-curve shape, pataas at pababa. Hindi po pwedeng pagilid, pataas at pababa na curve shape. Okay? So, pag idodrawing natin si parabola or si quadratic, ang ganito lang yan. Either pataas, payu, or pababa. Maalin po dyan ay po pwede. Basta parabola po, pataas or pababang curve shape. Okay? Next. A cubic function, a degree of 3. Ibig sabihin yung exponent ni x ay 3 ang kanya pong highest degree. For example, f of x is equal to x squared plus 3x plus x cubed plus 7. O yan. Ano ang pinakamataas na degree or yung kanya pong exponent? Diba ay 3? Therefore, that is a cubic function. Kasi 3 yung pinakamataas. Okay? Tanggalin ko yan. Tanggalin ko tong x cubed. Ano nang tawag dyan? That is a quadratic. Bakit quadratic? Kasi po, 2 na yung pinakamataas niya. Tanggalin ko yung x squared nga. Ano nang tawag sa 3x plus 7? That is a linear. Bakit linear? Kasi yung x ang degree ay 1 o walang number. Tanggalin ko si 3x. Natira si 7 na lang. Anong tawag kay 7? That is a constant. Ganun lang po natin malalaman yung pinagkaiba ng mga yan. Pag sinabi natin constant, number lang. Pag sinabi natin linear, x lang, walang number sa itaas.
Pag sinabi natin quadratic, 2 yung pinakamataas na degree. Pag sinabi natin cubic, 3 yung pinakamataas na degree. O sige nga, ipapa-identify ko po ito sa inyo. Sabihin nyo sa akin kung ano pong type of function. Letter A. Sige. Alin dyan ang constant function? A, B, C, D, E. That is letter B. Ito po ang constant. Kasi po, bakit constant to? Kasi walang X. Number lang. Constant yan. Alin dyan ang linear? Letter A. Ito po ang linear. Bakit linear? Kasi yung X ay walang number sa itaas. Ibig sabihin, 1 ang kanya pong degree. Alin dyan ang quadratic? Letter C. That is quadratic. Bakit quadratic yan? Kasi po, 2 yung kanyang degree. Alin po dyan ang cubic? Letter D, that is a cubic. Bakit yan ang cubic? Kasi 3 ang kanyang degree. Ngayon, ano ang tawag kay letter E? X to the 4th power. Anong tawag dyan? That is a polynomial. Diyan papasok si polynomial kasi kanina, polynomial daw basta may X, polynomial yan. Tama. Si linear, type of polynomial. Si quadratic, type of polynomial. Si cubic, type of polynomial. Bakit hindi natin tinatawag na polynomial? Kasi po may designated na tawag sa kanila. Si 4 ba, may designated na tawag sa kanya? Wala. Kaya dun pala mag-uumpisa ang tawag na polynomial. Kay 4, pataas. Ibig sabihin, kapag 5 pataas na, 4 pataas na yung degree, halimbawa, raised to 100 power, polynomial po yun. So kapag X lang, linear ang tawag. Kapag 2, quadratic ang tawag. Kapag 3, cubic. Kapag 4 pataas, polynomial na. Anong graph ni polynomial? Smooth and continuous. Anong graph ni constant? Horizontal straight line. Anong graph ni linear? Slanting line. Anong graph ni quadratic? Parabola, pwedeng pataas, pwedeng pababa na curve. Anong graph ni cubic? Ano ang graph ni cubic? Ito po. That is symmetric with respect to its inflection point. Ibig sabihin ng symmetric, pantay. Ano po? Idodrawing natin. Isa lang po yan. Bawa, ito po. Paano po ang symmetric? Ganun. Dapat po yung left at saka yung right ay pantay. Kung hindi mo kang pantay, hayaan nyo na. Basta pantay po dapat ang symmetric. So, ganun po yun. Ito po yung point niya. So, dapat pantay yung magkabila. So, ganun lang po ang graph ni symmetric o ni cubic. Okay? So, last po, si piecewise function is a function where more than one formula is used to define output. So, pinaka-mabilis ma-identify si piecewise. Kasi sabi dyan, 2 or more than one formula ang given. Ibig sabihin, maraming function siya. Ano po? Halimbawa na, f of x is equal to, nakaset pa yan, x plus 3, x plus 2, x is equal to 3. Ganun pa yan. Piecewise yan. Bakit? Dalawang formula ang given. Kakaiba siya sa nauna. Na di ba ang nauna lang natin, ganito lang. F of x is equal to x plus 2, ganun-ganun lang, di ba? Isang linya lang siya, may set pa. Piecewise ang tawag po dyan. Kasi meron siyang more than one formula. Piecewise yan. So, anong itsura niya? Ganan. Siya din yung kakaiba, multiple pieces. At ito yung example. Kung 3 ang given mo, 3 ang formula na. Piecewise yan. Ano po? Paano ang graph? Magkahiwalay lang naman. Multiple pieces. Yan po yung pinakamabilis ma-identify. Okay? Next natin ay vertical line test. Kasi, paano natin ma-identify na function or hindi function yung isang graph? Kasi alam na natin, kapag po numbers ang given, kapag pair, hindi mauulit si domain. Function yun. Paano kapag graph na? Di ba alam natin na kapag po, alimbawa, ganun ang given, nakaset ang given, alam natin kung paano siya i-identify na function. O function or not, that is a function. Ano ba ang domain? 3 at 7. Naulit ba? Hindi. Therefore, that is a function. Paano kung graph? Halimbawa po, ganito ang graph. Paano natin ma-identify kung function yun or hindi? Hindi naman natin alam ang domain. Gagamit tayo ng vertical line test. Ito po yung test or vertical line test. Ginagamit yan para ma-identify kung function or hindi yung isang graph. O paano ang gagawin? Ano ba ang vertical? Linya, patayo. Kapag ikaw ay nag-drawing ng linya patayo at isa ang natamaan mo, function yun. For example, ito. Mag-drawing ka ng linya patayo. Ilan ang natamaan? Isa lamang.
Tandaan, hindi kasama yung Cartesian, isa ang natamaan, therefore that is a function. Kapag isa lang ang natamaan, function yon. Kapag dalawa o higit pa, not function. Try natin. Sa number 1, function or not, mag-drawing ng linya patayo, ilan ang tatamaan? Isa lamang. Therefore, that is a function. Number 2, mag-drawing linya patayo, nag-drawing ako, ilan na tamaan? Dalawa, isa, dalawa na tamaan. Pag dalawa o higit pa, that is not function. Number 3, drawing linya patayo, ilan na natamaan? Isa, dalawa, tatlo, apat ang natamaan. Therefore, that is a not function. Number 4, mag-drawing linya patayo, ilan na tatamaan? Isa lamang. Therefore, that is a function. Number 5, drawing linya patayo, ilan na tatamaan? Dalawa. So, that is a not function. So, ganun naman po natin i-identify or malalaman kung siya po ba ay function or not. Function kapag isa lang ang natamaan, not function kapag dalawa o higit pa ang natamaan, then function kapag isa lamang. So, ganun lang po tayo mag-identify ng function or not kapag naman po nasa graph. So, anong ginagamit? That is a vertical line test. So, that's it, everyone. So, sige, ito nga. Function or not, ang mag-drawing ng isang patayo, ilan natamaan? Isa lang. Function. Function or not, mag-drawing ng isang patayo, ilan natamaan? Dalawa. Not function. So, ganun lang po yan. Huh? Okay, dyan po natatapos ang ating discussion, the function and their graphs. So, para po sa inyo po, mag-comment lang kung may naunawaan po sa discussion ni Sir Jason. So, goodbye. Thank you so much.